Okay, so right now, 10 best copywriting tips for selling. So ito po yung talagang ginagawa ko kung paano ko po talaga na mas napapa-engage yung mga prospects ko, kung paano mo rin sila magagawang makapag-connect po sa inyo through sa mga post natin. Ayan, so talagang kapag once in-apply mo ito, I'm sure na talagang mas yung mga prospect nyo ay hahanapin po kayo and syempre mag-i-engage yung mga prospects mo. Ayan. So number 1, know your audience. Ayan. So first, para maging effective po yung ating mga postings, kailangan po na kilalanin po natin kung sino ba yung ating target audience. Okay? So understand who you are writing for, kung sino ba yung ating sinusulatan, what they want, ano ba yung mga gusto nila, and what they need, ano ba yung mga kailangan nila. Okay? So, syempre, bago po tayo magsulat ng ating mga post, kailangan kilalanin muna natin sino ba talaga yung target audience natin. Madalas po sa atin, nagpo-post lang dyan, hindi alam kung sino ba talaga yung taong makakita nun. Yung madalas na ginagawa nila, yung hope and pray method. Di ba? Kadalasan ba, ganun yung ginagawa mo, yung talaga mag-post ka dyan. Sana may nagdadasal ka na lang, sana may pumansin, sana may mag-message sa'yo. Di ba? Sana may bumili. Yung mga ganon. So, number 1 po talaga, in any marketing, kailangan po natin na malaman kung sino ba talaga yung audience natin. Now, yung number 2 naman. Okay? Ito po yung number 2. Sulat mo dyan. Write a clear and compelling headline. Ayan. Okay. So, dito, yung headline, ang ibig sabihin, the headline is the first thing people see and it should grab their attention. Kaya, di ba, ang pinaka-first natin dito, kapag nagpo-post po tayo, kailangan meron talagang headline. Yung first na sentences na nakikita po yan sa ating mga posts or even sa mga images po natin or sa mga sinusulat po natin dyan, yung mga nakikita nyo. Yung mga short lang. Okay? Yung mga headline, nakikita nyo. Kung baga killer headlines, 10 best way how to start a business. Yung mga ganun po yung mga headline. Yung mga nakikita nyo po sa mga dyaryo, headline po yan. Okay? Yung first na parang maakit po kayo, yung tinatawag nila po dyan, killer headlines. Okay? So, kailangan, with the first na topic mo, kailangan nandun na sa headline. Nakikita na po yan ng mga prospects natin. Nababasa na po nila kung ano ba yung nilalaman ng iyong mga post doon. Okay? Yun dun sa description, nakikita nyo po dyan sa mga post natin or even sa advertisement kung ano ba yung totoong binibenta mo. Okay? Or pwede ka dyan maglagay yung headline mo dyan, like start a business with this new automated system. Yung mga ganun. Okay? So, yan po yun. Write a clear. Kailangan clear po yan na naintindihan ng prospect mo. Ano ba talaga yung binibenta mo. Alright? So, nakukuha po ba? Ayan. Okay. Balik tayo doon. So, headline. Napaka-importante po talaga kapag yung headline mo ay capturing po yan. Okay? So, syempre, mamaya, tingnan mo yung mga advertisement na dumadaan po sa newsfeed mo. Okay? Ano ba yung first sentence na nakikita mo na talagang napapahook po kayo, napapahinto po kayo. Na yan. So, pansinin mo, isa po yan sa pinaka-best strategy na pwede mong gawin. No? Tignan mo yung mga advertisement na nakikita mo or even sa mga dyaryo, sa mga magazines, no? Makikita mo dyan yung mga headlines sa mga cover nila. Diba? Makikita nyo po yan. Bakit yung mga dyaryo or even yung mga magazines, bakit yung mga tao napapabili ka agad? Dahil po yan sa cover. Yung mga headline na nandun po yon. And also, ganun din po yung gawin natin kapag once nagpo-post po tayo sa social media or even sa mga advertisement natin. So, number 3 naman, make it easy to read. Okay? Kailangan madali lang po siyang basahin at intindihin. Okay? Use lang po yung mga short sentences and paragraphs and use bullet points if possible. Kung mapapansin nyo rin po, kung nagpa-follow din po kayo sa mga post ko, sa mga page ko, so, kadalasan po yan, yung mga nilalagay ko po is hindi po siya yung tuloy-tuloy. Sobrang haba na mga paragraphs po dyan. No? Yung mga paragraph po dyan, meron, pero konti lang, mga 1 to 2 lines lang po yan. Sa atin kasi, mas maganda na talagang nababasa po yan ng mga prospects natin. Di ba kapag once na yung post natin is talagang dikit-dikit po yan, di ba? Dikit-dikit yung makikita mo dyan. Sobrang pangit basahin, talagang nakakatamad. But kung marami po yan, mga space,
talagang maganda po siya basahin, na parang sa libro lang, na parang storytelling, 'di ba? Yung mga ganun yung way ng pagpo-post natin, mas madali po siyang basahin, and talagang tuloy-tuloy po yan, hindi mo namamalayan na andun ka na pala sa dulo. Yung gagawin nyo po dyan, napakadali lang intindihin, napakadali lang basahin. Okay? Hindi yung parang ang gulo, no? Ang daming mga ano po dyan, mga emojis, di ba? Isa din po yan, kapag nagpo-post po kayo, wag po masyado yung emojis. Kailangan yung emojis po natin, yung talagang related lang po doon sa post natin. Ayan, okay. So number 4, be persuasive. Ayan, be persuasive po tayo kapag sa atin, kapag nagpo-post po tayo, kapag nag-a-advertise po tayo. So, pwede nyo po yan gawin kapag once na, ano na po kayo, lagi po kayo nagpo-post na gumagawa ng content. So, use persuasive language, no? Pwede tayo mag-share ng mga stories, emotional appeals. Ayan, tignan natin, no? Kapag once nagpo-post po tayo, yung mga stories po natin, pwede natin po yan i-share sa mga audience po natin. Di ba? Alam mo na kung ano yung mga audience. Kailangan isipin mo, ano ba yung mga stories na something na makakapag-connect po sa mga audience natin. Pwede mo po dyan i-share yung mga, ano ba yung mga nangyari sa'yo for that day? Ano ba yung mga lessons na mga natutunan mo? Ano ba yung mga bagay na something na may mga aha moments ka? Di ba? Or ano man yung mga ginawa mo, or ano ba yung mga experience? Pwede nyo po yan i-share sa social media na something na mapupulutan po ng aral ng mga audiences mo. So, kailangan makapag-connect po kayo sa mga audience. Kasi the more nakapag-connect po kayo sa audience, the more na mas ma-attract po sila sa'yo. The more na marami kang binibigay na value sa kanila, nakapagbigay ka ng information na something nakapag-solve ka sa mga problema nila, kahit simple lang po yan, malaking bagay na po yan to attract them. Okay? Isa po yan isa din sa strategy na pwede mong gawin, na kung saan sila na po yung mismo na lalapit po sa inyo. Sila na po yung mismong magme-message po sa inyo. Gusto nyo po ba ng ganun? So, number 5, write how you talk. Yan, ito po yun. Kapag nagpo-post po kayo, write how you talk. Okay? So, parang nagsasalita lang po kayo para na mas engaging and dynamic. Okay? Kasi pag once na talagang super parang susundan mo yung parang mga libro na content o yung mga libro na ways of postings, so, ang gagawin natin dito is parang engaging po yung mga post natin. 'Di ba? Yung parang nagsasalita lang po kayo. Hindi naman kailangan talaga na dapat correct yung grammar mo po dyan, at talagang tamang-tama yung grammar mo. As long na talagang naiintindihan yan, na dapat tama po yung mga, syempre, tama din naman yung grammar natin, pero hindi yung talagang super hirap intindihin. So, kailangan kung anong way na pagsasalita mo, pwede rin po yung gawin mo para na mas makapag-connect ka rin sa mga prospects mo. The more na mas engaging po yan, the more na mas maraming makakita sa mga posts mo. Okay? So, write how you talk. So, number 6. Dito naman po tayo sa number 6. Ayan, know your product. Ito, napaka-importante po talaga to, no? Kailangan malaman po natin kung ano ba talaga yung produkto natin. Baka nagbibenta po kayo dyan na hindi mo alam kung ano yung binibenta mo, di ba? Be knowledgeable about the product you're selling and be able to articulate its benefits. Yan. Okay? Kailangan may knowledge po kayo kung ano po yung binibenta mo. Hindi tayo nakabenta sa mga prospects natin is because na kadalasan hindi po natin alam kung ano ba talaga yung binibenta natin. Right? So, kailangan ikaw, kapag once pumasok kayo sa isang business, kailangan alamin mo kung ano ba talaga yung binibenta mo. Hindi lang yung sinabi sa'yo, oy, ibenta mo itong produkto ko. Or ito, magbenta ka ng produkto. Diba? Paano yung prospect mo bibili sa'yo kung hindi mo naman alam kung ano yung binibenta mo? Kapag nagtanong siya, tapos hindi mo alam kung ano ba yung meron dyan. Ano ba ang content niyan? Ano ba yung meron niyan? Diba? Ano ba yung benefits na meron dyan? Paano ba siya makakatulong sa akin? Diba? Kapag tinanong ka ng ganyan, kapag wala kang may sagot or nahirapan ka, so malamang hindi po kayo makakabenta dyan. So, right now, kailangan alamin mo kung ano ba talaga yung produkto na binibenta mo. So, number 7, highlight benefits, not features. Okay? Highlight nyo po yung benefits, not features. Focus on what the product can do for the customer, not just its features. So, kailangan i-highlight nyo po kung paano siya makakatulong sa mga prospects po natin. Okay? So, kung mapapansin nyo po yan, like sa Apple, hindi lang po yan naglalagay po sila like na ilalagay po nila yung megapixel lang or gaano ka or ano po yung mga chip na nilalagay diyan sa mga cellphones. Pero ano ba yung benefit na meron dun sa chip na yon? So possible magpapabilis sa system, mas madali kang makapag-connect sa tao, walang hassle, walang buffer, walang mga delays. So kailangan ganun po yung ilagay nyo kapag nagpo-post po kayo. So kapag once sabihin natin, nagbebenta ka na affiliate marketing, ano ba yung benefit ng pagsali ko sa business mo? Ano bang meron dyan? Okay?
Hindi lang yung sinabi mo na meron ka dito na automated system. Ano ba yung reason bakit meron kang automated system? Ano ba yung maitutulong sa prospect mo kapag may automated system siya sa business? So, kailangan i-highlight nyo po yung benefits na yun na kung saan makakatulong po sa kanya. Hindi lang yung features na meron kang automated system. Kailangan, ano ba yung mga benefit na binibenta mo? Okay? Mag-focus ka doon more sa mga benefits, hindi po sa mga features lang. Yan. So, number 8, use social proof. Ayan, ito, grabe. Grabe po ito makapag-close sa mga prospects po natin. Marami sa atin ang hindi pa gumagamit ng social proof. Okay? Yung social proof, ito po yung mga testimonials, mga statistics, yung mga other forms of social proof to build credibility. So, kapag once na merong kang tao or someone na talaga nagpapatunay na yung product mo is super effective, maraming nagkaka-result, maraming mga talagang magandang mga experience yung mga prospects po natin or yung mga customers, talagang ito yung magpa-push din sa mga prospects natin para na bumili. Okay? Kung mapapansin nyo, kung doon sa mga Lazada, Shopee, yung tao, ang hinahanap nila doon is yung maraming mga reviews na, yung marami nang nakapag-try or nakapag-experience na doon sa product na yon. Kasi isa doon, nakikita nila na legit talaga yung binebenta mo. Legit na, seller ka. Parang ganon. So, dito din sa ating ginagawa, let's say affiliate marketing, kailangan may mga proof din dyan na nakakatulong ka or something na ego-based yan. Na pwedeng sabihin natin na ikaw ay isang talagang legit na tao na talagang nakakatulong sa mga nagsisimula ng business. So pwede po yan na ganun po muna. Na sabihin natin may natulungan din po kayo na mga students or yung mga members na parisulta mo, 'di ba? Nagkaroon sila ng result. Pwede rin po kayong humingi ng mga reviews sa kanila kung ano ba yung mga experience nila sa iyo. Yan po yung talaga i-increase po diyan yung trust ng mga prospects niyo po sa inyo. Maraming mga testimonials na nakikita po sa mga Facebook page natin, sa mga post po natin kasi ito po talaga yung magpapatunay na talagang legit ka, nakakatulong ka sa kanila. So number 9, ito po yung number 9, call to action. Okay? Call to action, isa din po ito sa napaka-importante kapag once na nagpo-post po kayo at nag-a-advertise. Okay? Ito yung kadalasan na kakulangan ng mga nag-a-advertise and yung mga nagpo-post sa online, yung call to action. Bakit? Ito po yung nagsasabi kung ano po yung dapat gawin ng prospect next. Okay? Tell what you want them to do next, whether it's to buy the product, sign up, or a newsletter, or contact you. So, ibig sabihin, ito po yung talagang sinasabi mo sa kanya kung ano ba yung kailangan niyang gawin. Di ba, nag-advertise po kayo dyan, nagsalita kayo, or nagsabi kayo dyan sa post mo, ito yung binibenta ko. Okay? Pagkatapos doon, wala na. So, kailangan may nilagay po kayo dyan. Paano ko ba ma-avail yan? Ano ba yung next na gagawin ko? Let's say, nag-promote ka rin ng free training. Di ba? Nagsabi ka na dyan about sa free training mo. Tapos, wala ka nilagay dyan kung ano yung next na gagawin niya. Paano niya ba makukuha yung training? So, kailangan, clear po yan na meron po kayong call to action. Sabihin mo sa kanya kung ano ba yung gagawin niya. Paano niya ba makukuha yung training? Pwede mo dyan ilagay. I-message mo ako kaagad para makuha mo yung free training. Or send me a message to avail this promo. Parang ganon. Or send me a message to buy now. Or to learn more. Yung mga ganon. So yan po yung mga call to action. Kailangan meron po laging call to action sa mga dulo ng mga post natin. Okay? Yan po yung napapansin ko talaga na maraming mga marketers na wala pong call to action sa mga post nila. Kaya kadalasan, nag-comment lang sila. Okay? Nag-comment lang, nag-like lang dun sa post, tapos wala na. Sayang po yung mga prospects na yan. So, kailangan, ikaw, maglagay ka ng call to action. So, number 10, keep it simple. Ayan. Keep it simple lang. Gawin yung simple po. Avoid using po yung mga industry jargon or complex language and keep your message concise and to the point. Okay? So, kailangan, iwasan po natin yung mga industry jargon. Ibig sabihin, ano po yung mga nasa industry po tayo ng marketing. Iwasan nyo po yung paglagay ng mga iba-ibang jargons dyan na hindi naman alam ni prospect. Kailangan, yung naiintindihan ni prospect, yung alam niya. O kung sabihin natin, yan po yung parang layman's term. Ayan. Yan po yon. So, yung naiintindihan lang ni prospect, hindi po yung mga sabihin natin, yung mga naintindihan natin sa marketing, yung mga CTA, kagaya sa sinabi ko kanina, ano yung CTA? So, hindi po naintindihan ni prospect yan. Right? Or yung mga traffic, ayan, yung mga word na yan, hindi po yan naintindihan ni prospect. Kailangan
ano po yan, yung word na naiintindihan ni prospect. Alright, so nagustuhan mo ba itong video na to? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko, and also i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito, and for more online marketing secrets. Okay, so once again, this is Ken Baisa reminding you, always dream big, go in, and never ever give up. I'll see you on the next video.